Dahil sa bagyong paparating, nagdesisyon na kami na lumikas at hakutin ang mga gamit na naiwan. Dito kasi sa lugar na to ay binabaha dahil nasa mababang bahagi ng lugar na malapit sa sapa at ilog. Po, mabili muna tayong gasolina. Naubusan na ng gasolina ng motor natin dahil pupunta kami doon sa sentro sa may bahay nila Ate Grace kasi titingnan namin kung kumusta kasi sobrang lakas ng ulan kahapon at may bagyo pa rin po. Kukunin namin yung ibang gamit kasi baka mabasa po kasi baka bumaha doon sa may sapa, maabot yun at ayusin namin. Kahapon po nag-evacuate na din sila Ate Grace na doon sa bahay nila Mama Susan. At po magpapagasolina. Sama ko po si Labi. Ay si Labi Daniela. Nauna na din po sa Ate Grace, nagsakay na dun sa tricycle kasi maghahakot kami ng ilang gamit. Kuha kami ng ng sasakyan na tricycle ng mga gamit. Tara! Marami man ang pagsubok ng buhay mo, kakayanin lahat ng mga ito. Laging tatandaan, di ka nag-iisa. Nandyan ang mga kalingap, laging Yan po, papunta na po kami doon sa lugar po, sa bahay ni Ate Grace, nila Kuya Ninyo. Sa mga lugar po doon na binabaha, doon po sa part na yon. Pero doon po sa bahay ni Mama Susan na lugar, doon po mga kalingap ay medyo mataas po doon. Hindi doon nabaha, kaya mas okay po doon na doon talaga magkaroon ng bahay. Sa lugar na yun kasi nasa taas po yun, nandun yung mga tanim na pinya. Kasi nasa mataas na bahagi po yun, hindi po yun abot ng baha. Kasi dito sa may part na to, malapit sa sapa, malapit sa ilog po, kaya nabaha. Ito po yung mga na-damage ng bagyo po, mga kalinga po, sa sobrang lakas ng hangin. At ito, grabe. Dito po yan sa nadadaanan. Medyo dun pa po sa unahan, dun pa po yung lugar. Yan. Nauna na po si Ate Grace doon kasi binisita niya kanina at inaayos yung mga gamit kasi baka mabasa po. Kasi kahapon po sobrang lakas ng ulan, hindi kami makalabas. Pabuti naman at hindi masyadong bumaha, kaya siguro ay hindi naman nabasa. Pero ililipat na muna namin yung mga gamit. Yan, dito natin nilalagay po yung yung motor. Dito yung sasakyan na tricycle po. Yan, kasama po natin si Lavi. Naka-jacket siya kasi malamig po. Bisitahin natin dito sa lugar na to. Medyo humina yung ulan, pero ngayon po ay walang pasok ang mga estudyante. Yan po yung school ni Kisaya. Yan po siya nag-aaral ng daycare. Kaso wala silang pasok ngayon, suspendido po yung klase. Ito po yung daanan dito. Ito po yung mga bahay dito. Yan na inaabot po ng baha. Kumusta po dito? Hindi nagbaha? Ito yung sapa. Nagbaha ba dito? Yan yan sila Ate Iralyn. Hindi po nag-abot ng tubig dito ng bagyo? Hindi naman po. Ito yung dinadaanan dito. Nakarating na po dito sila Kuya Bal. Medyo nasa part na mababa po kasi ito at karugtong po ng ilog at sapa. Yan po yung sapa. Kaya yun, nandito na pala si Ate Grace. Inaayos yung mga gamit kasi ililipat namin. Kasi kahapon nag-evacuate din sila. Sila Ate Grace doon din natulog sa kabilang bahay kala Mama Susan. Butas-butas na din to Ate Grace Yan po Kaya pag sobrang lakas ang ulan naturo. Kaya kailangan mong merong planggana. May planggana. Ayan po inaayos nila yung mga gamit. Kasi para hindi mabasa. Kasi pag nabaha po hanggang dito minsan naabot dito sa taas na ito. Kunin namin yung gamit po dito, yung gasol namin na ginagamit dito kasi wala na wala nang laman yung tangke mga kalingap.
Yan, no, kaya ano natin, kasi yung ibang mga gamit, mabuti ito nakataas yung iba. Ano, may uling pala dito si Ate Grace. Kasi ito yung gamit niya ngayon, no, na lutuan. Yan po. Ito po yung ibang gamit kinukuha namin. Butas-butas na po kasi ito. Ano, kapag sobrang lakas ng ulan ay tumutulo. Yan po si Ate Grace. Tita ni Daniela. Ito butas-butas na dito. Pag nakahangin dito, Ate Grace, ano, inaampiyas. Napasok yung tubig. Kaya basa na din dito, oh, sa baba. Mabuti at hindi naglakas ang ano, agos ng tubig. Kaya hindi na basa na masyado. Yan po. Yung ibang gamit namin nandito. Yan, idadali na din natin yan. Yung ano na yan, maleta. Kasi nandiyan yung mga gamit din namin. Ililipat natin. Yung mga plato din po. Yan, no? Yung ibang plato kasi nilagay dito. Yung mga ginamit namin. Hindi din karang lagay. Ilagay mo na sa lagayan ng ano. Yan, sa lagayan. Ito yan? Yan, ito pong mga ibang gamit. Ayan. Nililipat namin muna doon kasi para hindi ano din ang baha. Kasi pag sobrang lakas ay naabot po yan dyan. Yan po, oh. Wala kasi si kuya ninyo. Kailan pa mauwi si ano, Ate Grace? Si kuya ninyo hanggang kailan pa yun doon sa Batangas? Tatrabaho? Sa katapusan mauwi si kuya ninyo. Doon siya nagtatrabaho ngayon. Kasama din po namin sa farm ni Ma'am Nika. Yan sila Ate Grace, yung pamilya niya. Yan, sinama namin doon sa farm. Pero pag alis namin po ay dito muna kami pinatuloy sa lugar nila. Kaya salamat po kala Ate Grace. Yan po, ito yung simpleng bahay din nila dito. Anahaw lang din po ang bubong. Butas-butas na din po. Yan po, pati yung CR nila dito wala pong bubong. Kaya pag ma-CR ka, mababasa ka. Dito yung mga kapitbahay niya dito. Mga simple lang din ang bahay po. Mga anahaw. Yan po. Naabot kasi ng tubig po ito kapag sobrang lakas po ng ulan at bagyo. Ngayon po ay meron tayong bagyo. Ang bagyong Krising. Yan po, merong mga signal warning na po. Wind signal sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas, lalong-lalo na po dito po sa Bicol region. Yan po. Ito yung mga bahay dito, mga simple lang din po. Mga kubo, anahaw. Yun doon, meron simpleng bahay lang din doon. Kapag may sobrang biyaya tayo, ay mag-ano tayo dito. Kahit bigas. Yan po, yung mga ilan po sa mga beneficiary natin na mga tinutulungan din kahit minsan, bihira lang. Yan sila Oyang, mga taga dito din po yun, yung mga binablog natin. Yung pamilyang, yung mag-asawang parehas may kapansanan. Yan, kaya dapat ano, yan, makumusta natin sila sa mga susunod na araw. Ito po, yung mga dadali namin doon sa kabilang bahay. Yung maleta, yan, ililipat namin doon, ililikas na muna namin po. Para hindi ano din ng bagyo. Yung ano, lamesa. Yan po, yung lamesa din nandito. Likas na po namin ito. Marami man ang pagsubok ng buhay mo, kakayanin lahat ng mga ito. Laging tatandaan, di ka nag-iisa. Nandyan ang mga kalingap, laging nakasuporta. Anumang pagsubok ay kakayanin yan. Problemang pinagdadaanan, malalampasan. Patuloy ka lang manalig, hindi ka pababayaan. Laging tatandaan, Kalingap ay laging nandyan. Team Kalingap
kalingap na handang tumulong sa nangangailangan. Lahat ay gagawin para sila ay matulungan. Mga taong naghihirap at walang wala sa buhay, nandyan kayo para sila ay matulungan. Kuya Val Santos Matubang at iyong mga kasama sa paghahatid ng tulong sa abot ng makakaya. Tuloy-tuloy nyo lang ang inyong ginagawa. Doon, yung tamang-tama exercise na din to. Kukunin pa kami nila Ate Grace. May lamesa pa doon ano, tapos yung sa gasol, yung tangki. Kakayanin lahat ng mga Yung iba pa po, meron pa dito. tatandaan. Di ka Ito po. isa. Itong gasol namin, wala na pong laman ito. Kaya uling na po yung ginagamit namin. Ano? Mana? Huwag ka na bagay ito. Yung, ano tawag dito? Bagay ito ba ito? Ay, oo, wala na yung, ano, yung ito, naputol na yung ano niya. Ano? Dahil mo na. Ito na po, matagal na po kasi ito. Ilang gamit na po namin yan, taon na din. Ilang taon na din. 5 taon. 5 taon, kahit nang nasa ano pa kami, Mercedes pa kami yan. Marami na din nalipatan yan, kasama namin yung gasol na yan. Yan po. Ito yung mga dala namin. Mabuti at may nakuha kami tricycle. Bihira kasi dito mga sasakyan po na pumapasok. Sa bubong na lang yung lamesa ano. Ito. Bukong ko lang sila nito. Lamesa na lang. Taas mo garo yan. Yan po, inaayos namin yung ano, inaayos na yung mga dala. At nakamotor lang kami ni Lavi. Yan, mabuti at may nakuha kaming ano, masasakyan. Yan po, hinihintay lang namin yung lamesa. Yan, kinukuha ni Ate Grace doon. Yun na lang po yung natitira. Ayun na yung sasakyan. Ito na po yung huli, yung lamesa. Yan na po. Yan na. At yung ditiklop na ano yan, mahal yan, nasa 2,000 plus kaya. Iyo, malaki yan eh. Magabas kaya mahal ay. Yan si Ate Grace, siya yung masakay doon sa tricycle po. Ayun o, mamamotor lang kami ni Lavi. Yan, dadalhin po namin doon sa lugar nila Mama Susan. At doon muna kami nakikitira ngayon. Doon po sa lugar na papagawa ng bahay ni Kuya Val. Yan, salamat po kay Kuya Val at sa buong team Kalingap. Yan, ito na po. Nandito kami sa lugar nila Mama Susan. Yan po. Ito na po. Nailagyan na namin yung mga ibang gamit katulad nitong lamesa. Yan o. Madumi na kasi naka-stack doon sa bahay nila Ate Grace. Yan po, dyan po kami tumutuloy ngayon. Kala Mama Susan. Tapos dito sila minsan sa kubo. Yan o, dito yung kubo. Dito din yung mga anak nila Ate Grace. Yan po, yan si Labi. Yan dito sila sa kubo na to. Nanonood. Ito po may trapal para
ano, nilagyan dito para hindi mabasa ng bagyo dito sa may kubo. Yan po, ito yung taniman ni Mama Susan. Medyo nagulo gawa ng hangin po at ulan. Yan, dito po dati yung bahay nakatirik, at dito din po pala, dito na lang sa part na to, sabi ni Lavi Daniela nila Mama Susan, dito na lang ilalagay yung kung sakaling mapagawa ng bahay. Ito po ginagawa nila Papa Leonardo, walis tingting. Yan po yung asawa ni Mama Susan. Yan po lolo ni Daniela, siya yung gumagawa nito mga walis tingting dito. Ito po yung bako dito na alambre. Yan po, yan papunta po yan dyan. Yan po, nag-aayos na pala ng bubong para hindi mabasa. Natulo na din yata dito sa ano ay. Natulo. Yan po. Yan. Nilalagyan ng trapal para hindi mabasa dito sa may kubo. Andun sila sa ano, sa may kubo po nagtatambay. Ito po yung mga tanim dito ni Mama Susan, iba-ibang tanim. Ano po mga tanim ini? Talong. Ito sili. Yan o, sili. Ang gagandang klase, mga sili. May bunga na pala sili oh. Tigpa para pitas lang ng mga bata. Ito yung mga talong dito ni Mama Susan. Yan, mabuti at hindi hinangin ng bagyo. Ano, mga tanom, mga pantanim. Yan po. Ito po yung sa gilid na to. Yan oh, mga ini po mga maliliit. Ano po yun eh? Maliliit na tanim. Hindi kasi pamilyar. Mga ganito po. Yan po. Mga tanim ni Mama Susan dito sa may gilid ng lupa na ito. Ito yung kapitbahay dito. Yan, may bakod dito. Yan po. Yan po. Ilalagyan pabigat yung mga bubong para hindi maano ng bagyo, hanginin. Merong mga ganito oh, ang tawag dito yung pawid, mga palapa at trapal para hindi po magiba ng hangin ng bagyo. Ito po, meron po ditong balon. Dito kami kumukuha ng tubig na panghinaw, panghugas ng plato, panglaba. Yan po, balon na malalim. Yan po. Ganito po ang simpleng buhay dito sa probinsya, sa bukid. Yan po. Medyo maulan pa rin, grabe. Ito po yung tanim nila ditong ano, ng saging. At may mga talbos kamote. Ano, iba't ibang gulay po nakatanim dito. Talbos kamote, meron din pong malunggay. Yan po, malunggay. At pinya. Ayun oh, na-damage na yung pinya. Grabe. May mga dumadaan din kasi mga aso dito. Ito po, natumba na yung pinya. May papaya. May ganito. Yan po. Ano yan, Ate Saya? Itlog. Itlog? Egg? Ano? Bibigyan mo sila? Papa. Bibigyan mo po sila? Papa. Yan o, tig-isa daw kayo. Babalatan ni ano, ni Ate Saya. Ito mga pinsan ni Lavi, ay ni ano, ni Lucky Saya. Marunong ka magbalat niyan. Yan, inumin mo din tong gatas mo, Kisaya ha. Ano, tig-isa kayo dyan, balatan mo sila ha. Si Ken Ken, si Nick Nick, at si Kisaya. Huwag, hindi yan sa ulo. Yan sa baba. Si Kisaya, uupog sa ulo niya. Tubig. Diyan mo sa ano, ipupok ang ano mo. Daddy. Itlog. Sige na, babalatan kayo ni ate. Ito lang sa akin isa. Ito, sa inyo na yan. Salam sa iyo, Daddy. Tubig. Sige na, kain na kayo dyan. Wag. Mainit. Uy, mainit. Lagay mo kasi sa tubig. Kasi lagay mo dito pag tapos ng mabalatan, Kisaya, ano? Yan, Ate Saya. Dito mo po ilagay, o ano? Nick, ano? Apa? Ano pangalan mo? Nick. Nick. Nasaan sila ate mo? Halo, school po. Nag-school na?
Ate. Nag-school po. Mapunta ka din doon? Apa. Ito si Ken nandito. Yan o, marunong na pala magbalat si Kisaya. Marunong ka na magbalat niyan, ano? Itlog. Yan po, nilabon na itlog, nilaga. Si Ate Kisaya. Tulog pa si Brianna. Manok ito itlog kanina. May manok. May manok yan. Ano pa lang yan? Baby pa lang. Sisiw pa lang sana yan pag nabuo, kaso hindi na siya nabuo. Kasi niluto mo na. Bigyan mo sila ha. Walo. Wala kang pasok ngayon, Saya? Wala kang pasok.